Mainit na balita ngayong tanghali. Sunog sumiklab sa isang gusali sa Kuwait. 11 overseas Filipino workers na damay sa insidente ayon sa Department of Migrant Workers. Vice President Sara Duterte sinabing pang 2022 elections lamang ang Uniteam Alliance. Panukalang ipagbawal ang operasyon ng Pogo na malapit sa mga kampo ng militar sinang-ayunan ng mga senador. Mga dati at kasalukuyang opisyal tetestigo para sa extradition ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. ayon sa Department of Justice. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong Hunyo. At konsultasyon sa panukalang ipagbawal ang cellphone at gadgets sa mga eskwelahan, hinihiling ng grupo ng mga guro. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 13, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi bababa sa 49 na tao ang nasawi sa sunog sa isang residential building sa lungsod ng Mangaf sa Kuwait. Kita sa video na ibinahagi sa social media ang paglamo ng apoy sa ibabang bahagi ng gusali at makapal at maitim na usok naman sa upper floors. Marami sa mga casualty ay foreign workers na naninirahan sa building, kabilang na ang mataas na bilang ng Indian nationals. Nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima at pamilya si Indian Prime Minister Narendra Modi. Umakyat na sa 11 mga overseas Filipino workers ang naapektuhan ng sumiklab na sunog sa isang gusali sa Kuwait na nangyari Miyerkules ng umaga. Base sa report na nakuha ng Department of Migrant Workers mula sa Migrant Workers Office sa Kuwait, 3 sa mga nasabing OFWs ay nasa ligtas ng kalagayan, habang may 3 ang nasa ospital, kung saan 2 sa mga ito ang nasa intensive care unit matapos na magtamo ng mga sugat. Samantala, nakapending pa ang status ng 5 pang OFWs at naghihintay pa ng kumpirmasyon mula sa hospital authorities. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DMW sa mga otoridad sa Kuwait upang malaman ang sitwasyon ng mga OFWs na nadamay sa sunog. Iduldukan na ni Vice President Sara Duterte ang usap-usapang nabuwag na ang unit team o tambalan nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay VP Sara, para lamang sa nakaraang eleksyon ang kanilang tambalan. Narito ang report ni Lane Moreno. Hanggang 2022 lang ang UNITEAM. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng UNITEAM. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Ang UNITEAM was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections, and then umanang elections ni daog na mi, and gapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng noong 2020. So the UNITEAM no longer exists afterwards? Are you saying? Well, we are not candidates anymore. Pero pabiro naman itong sinabi na kapag minamaliit kayo ay manatili pa ring maganda. Lesson na sa tanan kababaihan na bisan gidaog-daog mo dapat Ilang mga impormasyon ang napaulat na nagkaproblema ang UNITEAM matapos ang pahayag ni First Lady Marcos na hindi nito gusto ang Vice Presidente. Nitong nakalipas na mga buwan, ilang mga kaalyado naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasuspinde. Tulad na lamang ni Cebu City Mayor Michael Rama at Davao del Norte Governor Edwin Hubahib.
At ngayon naman ay pinag-uusapan ang napipintong suspension umano ni Davao City Mayor Baste Duterte. Nitong Enero, sinabi ni Pangulong Marcos na may tiwala pa rin ito kay VP Sara sa kabila ng pang-aatake sa kanya ng ama nitong si former PRRD. Sa ngayon, wala pa umanong plano ang Vice Presidente para sa 2025 elections. Wala pa ko'y plans for midterm elections, pero diri sa Davao, naayos na to na mo first quarter of this year, and wala lang ko ka-attend sa convention sa hugpong sa taong lungsod, pero naayos na po nila ang partido diri sa Davao City. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pabor si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa planong pagbabawal sa paggamit ng gadgets tuwing school hours. Pero dapat anya ay may exceptions ito, lalo na kung ginagamit naman ng mga guro at mag-aaral sa pagtuturo. Nagbabalik sila Lelaine Moreno. Suportado ni Vice President at Education Secretary Sara Z. Duterte ang Senate bill na Senator Sherwin Gatchalian na ipagbabawal ang paggamit ng mobile phones at electronic gadgets sa paaralan tuwing oras ng klase. Ayon kay VP Sara, dapat ma-exceptions ito lalo na kung kinakailangan, tulad ng paggamit sa pagtuturo, emergency reasons at pag-aaral. We are okay for the banning of use of gadgets for personal use, subject to exceptions. Kung ang iyang personal gadget ginagamit niya sa pag-eskwela or sa lesson sa maestra, dapat doon ay mga exceptions, particularly kung ginagamit sa learning and teaching ang gadget. Samantala, muling nasilayan ng publiko si VP Sara kahapon June 12 matapos ang matagal na kawalan ng public engagements dahil nagkasakit umano ito. Sa Facebook post ng kapatid nitong si Congressman Paulo Pulong Duterte noong May 31, binati nito si VP Sara ng happy birthday at get well soon. Ayon kay VP Sara, nasa maayos na itong kalagayan. Well, I'm okay. So, yes. Maraming salamat sa birthday greetings. Dili na ko maisa-isa ang pasalamat sa tanan nga nag-greet o birthday greetings o ang ilahang mga wishes sa maayong paglawas. And I am happy to be here in Davao City, and I wish all the Baweños, unang-una, kalma lang ta, ikaduha, Happy Independence Day sa inyong tanan. Sa kanyang pagdalo sa 126 Independence Day kahapon sa Davao City, sinabi nito na dapat kasama sa ating alalahanin sa araw ng kalayaan ng mga sakripisyo ng ating mga ninuno. The freedom we experience in the present is a result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources. Sa isa pang mensahe niya, nananawagan ito sa mga Pilipino na magkaisa para sa isang maunlad na bansa. Nang tanungin naman ito kung may alam ito sa napapaulat na suspensyon ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte, ito ang kanyang tugon. Wala ko'y nahibalaan na information about suspension ni Mayor Baste Duterte. Kung doon na may ingana nga papel or document na suspension niya, wala to na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste Duterte. No comment naman ito sa issue ng bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humihili ngayon ang isang grupo ng mga guro na magkaroon sana ng konsultasyon ang planong pagbabawal ng paggamit ng cellphone at gadgets ng mga estudyante at teacher sa loob ng mga paaralan. Nauna nang naghain ng panukalang batas si Senator Sherwin Gatchalian na naglalayong iban ang paggamit ng cellphone at gadgets sa mga eskwelahan. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Jed Neresina live.
Jed, bakit humihiling ng konsultasyon itong grupo ng mga teacher kaugnay dito sa panukalang iban ang cellphone at gadgets sa mga paaralan? Aga, kailangan pa ng mga konsultasyon at pag-uusap kaugnay nga dito sa pagbabawal ng gadgets o cellphone sa mga paaralan dahil ayon sa chairperson ng Teachers Dignity Coalition na si Benjo Basas, bahagi na kasi ng pag-aaral ng mga estudyante ang gadgets lalo na sa panahon natin ngayon. Dagdag pa ni Chairperson Basas na huwag naman sana itong i-total ban, kundi mas mainam na strictly i-regulate na lang ito. Paliwanag niya na may mahalaga na kasing bahagi ang paggamit ng gadgets sa paaralan, lalo na sa mga walang pisikal na librong magagamit. Isa na kasi ito sa pinagkukunan ng impormasyon ng mga bata sa kanilang pag-aaral at gamit din ito sa komunikasyon. Paglilinaw niya na nakikiisa naman ang kanilang grupo sa layunin ng panukala ni Senator Gatchalian dahil aniya, mabuti ang intensyon ng senador na ipagbawal ang cellphone o gadget sa paaralan upang mabawasan nga ang distraksyon sa oras ng klase. Ngunit hiling lang ng grupo na mapag-usapan pa ito ng mga legislator, guro, magulang at maging ng mga estudyante upang makuha o malaman din ang panig nila kaugnay dito. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Kinondena ni Vice President Sara Duterte ang anyay malabis na pamamaraan ng Philippine National Police sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ayon sa Vice Presidente, masyado umano itong magulo at wala sa ayos. Giit nito, maaaring magdulot ng trauma sa mga bata at iba pang sibilyan ang ginawa ng pulisya. Kaya nananawagan ito sa mga tagapagpatupad ng batas na tiyaking maayos ang pamamaraan ng law enforcement at walang madamay ng mga tao lalo na ang mga bata. It was a general panawagan sa tanan law enforcement agencies na kung mag-implementa ng mga arrest warrants, search warrants, let us make sure that we respect the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata. Because kanang trauma sa ingon ana kagubot sa pag-implement lang sa simpleng warrant of arrest, wala ta kibaloon sa epekto ana sa ilahang pagdako ug sa ilahang psyche. Una nang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang ginawang pagsisilbi ng warrant kay Kibuloy at mga kapwa nito akusado. Maayos din umano silang nagpakilala at sinabi ang kanilang pakay bago pasukin ang mga property ni Kibuloy. Pero sa halip na papasukin ay inatake pa umano sila ng mga supporter ng religious leader. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons. Dinipensahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang desisyon ng bagong liderato ng Senado na suspindihin ang konstruksyon ng new Senate building sa Taguig. Paliwanag ng Senador, parte ng kanyang trabaho bilang pinuno ng Senate Committee on Accounts na suriin ang mga pondo na may kinalaman sa Senado. Iginiit ng mambabatas na hindi haka-haka at may basihan ang desisyong busisiin ang pondo at nagkaroon din umano ng konsultasyon sa mga dating nangasiwa ng konstruksyon ng bagong gusali ng Senado. Nanawagan ang mambabatas na iwasan ang anumang espekulasyon at akusasyon habang isinasagawa ang review. Tiniyak din ito na magiging factual at independent ang pagsusuri sa gastos sa new Senate building. Matatanda ang binatikos ni Senator Nancy Binay na siyang pinalitan ni Senator Cayetano bilang pinuno ng Committee on Accounts ang anyay fake news kaugnay ng umano'y lumulobong gastos sa bagong gusali. Yung sinasabi po sa news na Phase 1 and Phase 2, ito po'y nabid at ito po'y ongoing. Pwede naman po tuloy yung construction dyan na nire-review namin. Wala pong conflict yon. So hindi po to bulong-bulong or haka-haka. Lahat po to ay official, mga reports, mga documents, no? But voluminous po, napakarami, kaya we're getting through
we're sorting through it. Nakatakda ngayong araw ang pulong ni Senate President Francis Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa liderato ng Kamara, pag-uusapan nilang dalawa ang priority legislative agenda. Mula sa House of Representatives, ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ito ba ang unang meeting sa pagitan ng dalawang congressional leaders? Ela, ngayong araw ang opisyal na pag-uusap o pagpupulong sa pagitan ng liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kasunod dito ng palit liderato sa Senado. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pag-uusapan nilang dalawa ni Senate President Francis Cheese Escudero ang priority legislative agenda. Anya, kung may bagong leader na ang Senado, baka may mga bagong prioridad ito. Ito ay kahit na natapos na ng House of Representatives ang priority legislation at SONA measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago pa ang Sine Die adjournment. Gate nito, handa naman itong pakinggan ang prioridad ngayon ng Senado sa ilalim ng bagong Senate President. Closed door ang meeting ng dalawa sa isang lugar sa Maynila o malapit sa Malacanang. At dakong alas 11 ng umaga ito nagsimula at sa kasalukuyan ay nag-aabang tayo ng updates kaugnay ng pagpupulong sa pagitan ni Speaker Romualdez at Senate President Escudero. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Inanunsyo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na handa nang i-deliver ng South Korean firm na Miro Systems ang 110,000 automated counting machines o ACMs na gagamitin sa darating na 2025 midterm election. Sa pahayag ni COMELEC Chairman Garcia, kontento ang komisyon at hindi sila nagkamali sa pagpili sa Miro bilang provider ng automated system para sa darating na eleksyon. Noong nakaraang February 22, 2024, iginawad ng COMELEC ang full automation system with transparency audit count o fast track na proyekto sa joint venture ng Miro Systems Company Limited, Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Nagpasalamat din si Garcia sa South Korean company sa pagpapakita sa COMELEC team kung paano ang manufacturing ng ACMs. Abiso sa mga consumer, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Hunyo. Ayon sa power distributor, magkakaroon ng 64 centavos per kilowatt hour na dagdag singil ngayong buwan. Ibig sabihin, tataas ng 129 pesos ang babayarang bill sa kuryente ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa loob ng isang buwan. Dagdag na 193 pesos kung 321 kilowatt hour, 257 pesos kung 400 kilowatt hour at 320 pesos kung 500 kilowatt hour ang konsumo. Ang panibagong dagdag singil ng Meralco ay bunsod ng pagtaas ng iba pang mga generation charges na binabayaran sa kuryente. Umaasa ang ilang mambabata sa Kamara na lalaya rin ang Pilipinas mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon naman kay Speaker Martin Romualdez, dadaan sa proseso ang pagdinig sa mga panukalang batas na naglalayong tuluyang ipagbawal ang POGO sa bansa at pakikinggan din ang stakeholders kaugnay ng issue. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Kalayaan mula sa kahirapan, kawalang katarungan at katiwalian. Ito ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez ng pangunahan ang pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Tayo bilang mga Pilipino sa makabagong panahon ay may tungkuling ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Hindi lamang laban sa mga mananakop, kundi laban sa kahirapan, katiwalian at kawalan ng katarungan. Kasabay naman ang paggunita sa mahalagang bahaging ito ng kasaysayan ng bansa, nananawagan ng mga kapwa niya mambabata sa Kamara ng kalayaan mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa gitna ito ng sunod-sunod na mga iligal na aktibidad at krimeng kinasasangkutan ng POGOs.
Si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs, umaasang lalaya na rin ang Pilipinas mula sa Pogo. Anya, walang pakinabang sa Pogos at wala dapat sayanging oras upang isara at ihinto na ang operasyon ng mga ito. Hindi rin dapat hayaang masira ang bansa dahil sa kultura ng krimen at pagsusugal kaakibat ng Pogos. Sina House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Manila 6th District Representative Benny Abante, kapwa isinusulong ang panukalang batas na tuluyang magdedeklarang iligal ang Pogos sa bansa. Kaya kami sa Makabayan, matagal na yung aming posisyon dito na hindi dapat pinayagan ang Pogo dito sa Pilipinas. At ngayon, ganun pa rin yung aming posisyon, no, na iban itong Pogo na ito dahil wala itong naidulot na buti. So siguro kung meron, baka iilan yung mga kumita dito at hindi yung pangkaramihan sa Pilipino. Because this Pogo also affect our economy. You see, not only affecting the moral dimension of the Filipinos, but the economy as well. So, hindi naman dito kumikita ang Pilipinas. Ang kumikita dito ang Chinese. Sa kasalukuyan, 3 panukalang batas na ang nakahain sa Kamara upang tuluyang iban ang Pogo sa bansa. Ang House Bill No. 10525 ng Makabayan Bloc, House Bill No. 5082 ni Representative Abante at House Resolution No. 1197 ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. Samantala, ayon naman kay Speaker Romualdez, dadaan sa proseso ng Kamara ang mga panukalang batas at pakikinggan ng stakeholders kaugnay ng issue. Dadaan din yan sa isang proseso, sa mga hearings. So, papakinggan natin lahat ng mga stakeholders kung ano mga posisyon nila dito at doon natin titimbang kung anong dapat ang pinakamagandang gawin natin. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May natukoy na mga suspect ang mga otoridad na nakatakdang sampahan ang kaso kaugnay ng ni-raid na iligal na Pogo sa Porac, Pampanga. Samantala, ilan sa mga bagong nakuha sa ika-6 na araw ng search operation ay mga military badge, GPS tracker, mga vault at ilan pang military uniforms. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Inihahanda na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga kasong isasampa laban sa mga suspect sa ni-raid na iligal na Pogo sa Porac, Pampanga. Kasong human trafficking at posibleng paglabag sa anti-cybercrime law ang isasampa laban sa mga suspect. Karamihan dito ay mga dayuhan, ngunit may ilan ding Pilipino na kasama rin sa sasampahan ng reklamo. Combination po ito eh. May mga Pilipinos, but mas marami po yung mga foreign national. And some of them, when we check, parang dummy. Mga dummy po. And the roles are? Sa SEC po, President, Vice President, Treasurer, the normal thing na nakikita niyo po sa mga registration. 2 dito ang boss at 3 ay pugante mula sa ibang bansa. Kabilang sa itinuturing na boss si Wu Lifeng, ang Chinese national na nahuli sa paligid ng Lucky South 99 noong nakaraang Sabado. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, mayroon itong kaso ng violent crime sa China. Sumasa ilalim na rin sa forensic exam ang kanyang cellphone para lalong lumakas ang ebidensya laban dito. Isa sa mga concern ng PAOK ngayon ay ang mga witness laban sa mga suspect. Sa part po ng PAOK, talagang nagtayo po kami ng sariling witness protection office. Informal pa yon. But the main intention there is to assist yung mga witnesses po natin dahil alam namin na kaya po silang bilhin ng sindikato at kaya rin po silang ipapatay ng sindikato. Wag lang po silang lumutang na witness. May alinlangan din ng PAOK kung walang alama ang mga LGU sa Pogo operation sa kanilang lugar dahil mahirap itong itago. Ayon sa PAOK, ilan sa palatandaan na may Pogo operation sa isang lugar ay una, bukas ang establishmento kahit hating gabi. Maraming nagkalat na foreign national sa paligid at mga negosyong nagsulputan ng mga foreign national sa lugar. Samantala,
kahapon sa pagpapatuloy ng search operation ng PAOK sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Kabilang sa mga nadiskubre ay military badge, GPS tracker, ilan pang set ng military uniform, 9mm pistol, mga bala, combat boots, mga bolt, computers, cellphone at SIM cards, high-end KTV bar na may prostitution area. May nakalagay na PLA sa butones ng isang uniforme. Mayroon namang nakalagay na Chinese Armed Police Force sa isa pa. Mayroon ding emergency tag o dog tag na nakalagay sa ibang mga military uniform. Ang pangalan sa Chinese character at maging ang blood type ng may-ari. Posible umano na ginagamit lang ito bilang props o kaya AWOL, retired, decommission at posible ring active ang may-ari. Ayon sa PAOK, pinapa-verify na nila sa Chinese Embassy ang mga uniforme. Tirahan ng mga nagdatrabaho rito eh. Tulugan talaga to. May mga uniforme talaga, tapos may mga pang-officer pa, di ba? Pero hindi natin ulitin ko ano pa yan, ipapa-investiga pa natin. At hindi pa natin alam kung ito ba talaga katotohanan na ginagamit o binili lang kung saan o ginagamit lang sa cosplay o whatever. But we are not ruling na ginagamit na ito agad dito. Okay? Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinang-ayunan ng ilang mambabatas ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro na dapat ihinto ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO malapit sa mga kampo militar. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano yung pahayag ng mga senador ukol dito sa naging statement ni Secretary Teodoro? Pabor nga yung ilang senador sa sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na dapat ihinto ang mga POGO operation na malapit sa mga military base sa bansa. Paliwanag ng kalihim, pinahihina nito ang financial standing ng Pilipinas at kinokorap ang lipunan ng bansa. Para kay Senate President Francis Cheese Escudero, lumalabas na pinatutungkulan ni Secretary Teodoro ang mga illegal na POGO na dapat na anyang ipasara malapit man sa mga base militar o hindi at arestuhin din ang mga tao sa likod nito. Ngunit kung kasama ang mga legal na POGO sa tinutukoy ng kalihim, suwestyon ni Senator Escudero, kausapin ni Secretary Teodoro ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Bancor kaugnay ng pangamba sa seguridad ng bansa. Sa Senator Loren Legarda, naniniwalang national security threat ang mga POGO at dapat na anyang magpatupad ng mas matinding aksyon ng mga otoridad para mapigilan ng mga masasamang loob na gamitin ang mga POGO sa kriminalidad. Nais ng senadora na ipa-deport ang mga mainland Chinese na illegal na nagpapatakbo ng mga POGO, lalo na ang mga sangkot sa mga krimen. Hanggang sa ngayon, ilang panukalang batas ang nakahain sa Senado at Kamara na layong ipagbawal na ang POGO sa bansa. At siya munang update mula rito sa Senado, balik sa iyo aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Nasa mahigit 200 POGO ang iligal na nakapag-ooperate sa bansa ayon sa PAGCOR. Sa isang panayam, sinabi ni PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco na hindi naman talaga umano ang mga lisensyado ng PAGCOR ang problema, kundi ang humigit kumulang na 250 na hindi nabigyan ng lisensya. Maaari din anya na sa mga iligal na POGO nagmumula ang mga napapaulat na krimen. Ang kailangan anyang gawin ay paigtingin ang operasyon sa mga hinihinalang hacker at scammers na nagkukubli sa mga malalaking gusali na nagpapanggap na POGO Hub. Ayon sa PAGCOR, nasa 46 lang ang lisensyadong POGO sa bansa. Bibilhin pa rin ng mga Pinoy ang mga Chinese product kahit may tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ayon sa mga eksperto. Ito ay kahit lumabas sa isang survey na malaking porsyento ng mga Pilipino ay walang tiwala sa China. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Walang kinalaman ang pagbili ng mga Pilipino ng mga produktong made in China sa politikal na issue gaya ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na sa West Philippine Sea ayon sa mga political analyst. Paliwanag ng mga eksperto, bibilhin pa rin ng mga Pinoy ang Chinese-made products dahil marami ang supply nito at mura rin ang presyo.
yung law of supply and demand po applicable sa lahat yan. Wala pong kinalaman ng politika dyan. Kaya lang, tandaan natin na kahit natutuwa ang mga Pilipino na mababa ang presyo ng made in China products, hindi sila natutuwa sa mga nangyayari ngayon vis-a-vis China. Bukod dito, hindi lang ang mga Pilipino ang bumibili ng mga produkto mula sa mga Chinese, kundi maging ang ilang mga bansang di kasundo ng China. Many of the countries that are directly affected by China's saber rattling, like Japan, even South Korea, and even Taiwan, has continued to do business with China. It's not much of a choice kasi in terms of market, napakalaki talaga ng merkado ng China. Ngunit dahil sa mga panggigipit ng Chinese forces sa West Philippine Sea, sinabi ng mga eksperto na maraming Pilipino ang nawala ng tiwala sa China. Batay sa survey na isinagawa ng Okta Research sa unang quarter ng taon, sa mahigit 1,000 Pilipino edad 18 taong gulang pataas, 91% ng mga ito ay walang tiwala sa China. Ayon pa sa Okta, patuloy ang pagbaba ng trust rating ng mga Pilipino sa China simula pa noong February 2022. Hindi po ako naniniwala sa ng China dahil isa sila sa nagbibigay ng sa atin ng takot sa mga Pilipino, lalo yung mga ginagawa nila sa Philippine Sea. Yung iba minsan sangayon ako, pero yung iba na ginawa nila, yung pagkatulad ng pambubumba, yung hindi na ako sangayon doon. Gayunman, nanawagan ang mga eksperto sa mga Pilipino na panatilihin ang nasyonalismo at iwasan ang diskriminasyon lalo't may mga Chinese-Filipino community sa ating bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayuhan ng Department of Justice o DOJ ang abogado ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na itigil ang umano'y mga walang basehang pahayag nito para masira ang integridad ng hustisya sa Pilipinas. Narito ang report ni Dante Amento. Sa gitna ng usapin sa pagpapabalik kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr., naglabas ng bagong pahayag ang Department of Justice o DOJ. Pinayuhan ni DOJ Secretary Crispin Rimulya ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na iwasan ang wala umanong basehang pahayag na nakasisira sa integridad ng sistema ng hustisya sa Pilipinas. Kasunod ito ng kumakalat na sulat na galing umano kay Teves na humihingi ng tulong sa United Nations at iba pang human rights groups na huwag siyang ibalik sa bansa dahil siya ay inuusig at ayaw niyang mapatay. Ayon pa kay Secretary Rimulya, idineklarang terorista si Teves at nahaharap din ito sa mabigat na kasong multiple murder at ito ang katotohanang dapat harapin ni Topacio at ng kanyang kliyente. Una nang itinanggi ng abogado ni Teves na muling inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste ang dating mambabatas matapos bigyan ng pansamantalang kalayaan. Paliwanag ni Topacio, hindi inaresto kundi inilagay lang sa kustodiya ng korte ang dating mambabatas. Hindi re-arrested kasi hindi naman aresto to in the strictest sense of the word. He was placed under the custody of the court. Dagdag pa ni Attorney Topacio, bahagi ng panuntunan habang dinidinig ang extradition request o ang hiling ng Pilipinas na ibalik dito sa bansa si Teves, kaya siya inilagay sa kustodiya. Pareho anya ito sa ginagawa dito sa Pilipinas. The court may ask that the extraditee be placed in the custody of the court to ensure that he will be attending the proceeding. So yun po yun. So hindi po totoo ang sinasabi ni Asek Clavano that misleading daw or irresponsible yung aking statement. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang tumistigo ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan sa extradition hearings laban kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Timor-Leste. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, kabilang sa kanilang possible witnesses sina dating Supreme Court Associate Justice Francis Ardilesa at Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Gayun din umano sina National Amnesty Commission Chairperson Lea Tanodra Armamento
at Presidential Human Rights Committee under Secretary Nonoy Catura. Ang mga ito ay inaasahang magbibigay ng testimonya sa mga aligasyon ng poor human rights protection sa Pilipinas, kawalan ng patas na paglilitis, banta sa seguridad at pangambaan ng torture. Ang pahayag na ito ng DOJ ay kasunod ng mga sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na bukod sa kanya, titestigo umano para kay Tevez sina dating Commission on Human Rights Commissioner Wilhelm Soriano at dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Nakatakdang lagdaan mamaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang Negros Island Region Act. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano yung nilalaman itong bagong batas na pipirmahan ng Pangulo? Yes, lilikhain ng naturang panukalang batas ang Negros Island Region o NIR. Ang NIR ay kinabibilangan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor. Sa kasalukuyan, ang Negros Occidental ay napapaloob sa Western Visayas, samantalang ang Negros Oriental at Siquijor ay sa ilalim ng Central Visayas. Una na rin sinuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasa ng panukala dahil mahirap sa kasalukuyan na makakuha ng government services sa ilalim ng mga kasalukuyang regional center. Halimbawa na lang ang Negros Occidental kung saan ang regional center nito ay nasa Iloilo City. Kinakailangan pang tumawid dagat upang makakuha ng serbisyo. Inaasahan na makatutulong ito upang mapalakas ang pagnenegosyo at pamumuhunan sa riyon. 2:00 ng hapon, magaganap ang ceremonial signing sa Malacanang mamaya at kasamang lalagdaan dito ang Real Property Valuation Assessment Reform. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwaga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Pinarangalan ng pamunuan ng National Capital Region Police Office ang nasa 61 mga opisyal at tauhan ng NCRPO na nakatulong sa pagkakahuli ng mga suspect sa Alitagtag Drug Hall. Bukod kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., kasama rin sa nagbigay parangal si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. At mula sa Camp Crame, balikan natin si Leia Ilagan live. Leia? Yes, Leia, go ahead. Alright, balikan po muli natin ang pag-uulat niya ni Leia Ilagan. Sabik na ang bumalik sa kanilang mga tahanan ang ilang mga evacuee sa La Castellana Elementary School matapos i-anunsyo kahapon na maaari nang makauwi ang mga residenteng nakatira sa mga barangay na nasa 8 kilometro ang distansya mula sa Bulkang Kanlaon. Ang detalye sa ulat ni Gladys Tuabi. Nabalot ng ngiti ang mukha ng mga evacuees sa La Castellana Elementary School dahil sa wakas ay makakauwi na sila sa kanilang mga tahanan. Matapos ang higit 1 linggong pansamantalang pagtira sa mga evacuation center sa La Castellana, pinayagan ng makauwi ang mga residente sa kani-kanilang tahanan na nakatira sa mga barangay na may 8 kilometro ang distansya mula sa bulkan. Sa La Castellana Elementary School, nasa 300 individual o 120 families ang mula sa Barangay Mansalanaw at 6 na pamilya ng Barangay Kamandag ang makakauwi na. Ang senior citizen na si Nanay Mona Lisa Salcedo, galak ang naramdaman dahil makakauwi na sila ng kanyang mga apo at muli nang makakapiling ang kanyang asawa na nagpaiwan sa kanilang bahay upang magbantay. Aniya, bagaman ibinibigay ang kanilang pangangailangan sa evacuation center, ay dinadalangin niyang makauwi na dahil nagkakasakit na ang kanyang mga apo sa sobrang init. Dahil sa bahay, marami kang magawa. Tapos yung maliliit na bata, hihirap, mainit, doon sa amin malamig eh. Tapos dito, mga bata naghihirap dahil maglalagnat, maraming din araw, ganun. Tapos hindi makatulog. Mas maganda sa bahay. Susunod, dahil ang yung naano ko yung mga maliliit na eh. Mabuti kung malalaki kayo lahat. Pero kung meron kayong maliliit, mahirap. Pag sinabi niyo na
mag-evacuate, dapat sasama. Meron naman sasakyan dito. Madali namang nakapag-ayos ng gamit si Roslyn Helisanga para agad makauwi kasama ang kanyang pamilya. Nagpapasalamat din siya sa pag-aasikaso na kanilang natanggap mula sa mga concerned agency. Nalita na lang ma'am. Eh, dire ka bublay, mga dire kami nga amon ko mga panimalay, wala itong tao. Na, ang iba amon, biyakan dito. Okay man natin, hindi man dalok si Mayor, ginatipan man kami sa mga disability. Ay man kami reklamo siya, panamit man lang sa niya nga pag-amumasa. Ayon sa mga evacuee, masaya sila at pinayagan na silang makauwi. Pero nakahanda pa rin silang sumunod at lumikas. Sakaling magpatupad ng evacuation ang lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Sa kasalukuyan, higit 3 individual ang naiwan ng mga evacuees sa La Castellana Elementary School. Ito ang mga residenteng nakatira sa loob ng 4-kilometer danger zone ng bulkan, ang Biak na Bato, Masunog at Kabagnaan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabilang sa mga binabantayan ng lokal na pamahalaan sa munisipalidad ng La Castellana ay ang kalusugan ng mga inilikas, lalo na ang mga posibleng hawaan ng mga sakit sa mga evacuation center. Mula sa La Castellana, may ulat si Gladys Toabi, live. Gladys, anong mga sakit ang kadalasang inilalapit ng mga evacuee dyan sa La Castellana? Ella, kadalasan sa mga inilalapit ng mga inilikas dito sa La Castellana ay flu-like symptoms gaya ng ubo, sipon at lagnat. At iniuugnay nila ito sa stress bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon at dahil na rin sa pagbabago ng panahon. Sa kabila nito, nananatiling manageable ang health concerns sa mga evacuation centers sa munisipalidad at tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa para maiwasan ang hawaan. Bukod dito, may ilang evacuee na nakararamdam ng mga naturang sintomas habang sila ay nasa kanilang bahay pa at ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong magpatingin. Para matiyak na natutugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga inilikas, ang bawat evacuation center ay mayroong health personnel at doktor para makapagsagawa ng medical consultation. Para rin masiguro na ang lahat ay makakatanggap ng kinakailangang atensyong medikal, ang Department of Health Regional Office ELA ay nag-augment na o nagbigay ng karagdagang personnel at mga doktor para ilagay sa iba't ibang evacuation center dito sa La Castellana. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Palalayain na ng Philippine Eagle Foundation ang 2 agila na nasagip sa Mindanao matapos ang ilang taong pangangalaga sa mga ito. Uswag ang pangalan ng 3 years old na lalaking Philippine Eagle na narescue sa Davao City nitong 2023, habang nasa 5 years old naman ang babaeng agila na si Carlita na narescue naman sa Agusan del Sur noong 2025. Kapwa may tama ng bala ang 2 Philippine Eagle nang sila ay makuha ng mga otoridad. At bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Philippine Eagle Week 2024 ngayong katapusan ng buwan ng Hunyo, ay nakatakda rin silang muling ibalik sa kagubatan. Sa ngayon ay pansamantalang namamalagi sa Cagbana, Burawen, Leyte ang 2 agila bago ito palayain sa kagubatan ng Mount Anonang Lobe. Agad isinara ng Greece ang ancient Acropolis tourist site at sinuspinde ang pasok sa mga paaralan. Naglagay din ng medics sa Athens ang mga otoridad sa gitna ng nararanasang heatwave sa summer ng bansa. Inaasahang aabot sa 43 degrees Celsius ang temperatura mula Miyerkules hanggang Huwebes, June 12 to 13. Isa ang Greece sa mga bansang pinakaapektado ng klima sa Europe. Napagkasunduan ng Group of 7 leaders ang pagkakaloob ng $50 billion o 2.9 trillion pesos na halaga para sa Ukraine sa pagtatapos ng 2024. Sa pamamagitan ito ng paggamit sa frozen Russian assets ayon sa French presidency.
Inihayag ito bago ang nakatakdang G7 summit sa Italy na nakatuon sa pagsuporta sa Kyiv laban sa Russia's invasion. Makikipagpulong naman si US President Joe Biden kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa G7 summit sa Puglia, Italy. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Job, Kapitulo 1, versikulo 21 na nagsasabi, "At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.